na sabaw ng baka sa bagong Nissin Cup Bulalo. Tambalang mas pinalasa ng beef bulalo at patis mansi. Siguradong mapapaibig ka. Gawa ng Nissin. Mas masarap ang inyong gising kasama ng unang hirit barkada at Nissin Cup Bulalo. Nagbabalik ang unang balita, kritikal ang lagay ng isang driver matapos sumalpok ang kanyang jeep sa isang kotse sa Ortigas, Pasig. Kwento na isang saksi, nakikipagkarera raw ang jeep bago nangyari ang aksidente. Sa detalye, may live report si Jay Sabale. Jay? Igan, 5 ang sugatan sa aksidenteng nangyaring kinasangkutan ng isang jeep at isang kotse sa Ortigas kaninang umaga. Naabutan naming nakahandusay pa sa kalsada ang jeepney driver na si Olimpio Santiago. Ang mga pasero ng jeep, sugatan at nakaupo sa gutter. Ang driver ng kotse na si Susana Ojeda, nag-iiyak at halos mag-hysterical na habang dinadala sa ambulansya. Palas ako. Opo. Tapos po. She was there. Bandang alas 2 sa madaling araw nang magsalpukan ng jeep at kotse sa Ortigas Avenue Corner Green Meadow Street, Barangay Ugong, Pasig City. Nakatagilid, nakaipit sa poste at wasak ang jeep. Habang ang kotse wasak din at nakasampa pa sa Center Island. Bilis ng takbo nung driver. Yung sasakyan ang bilis ng takbo. Kwento ng sasing si Dennis Nino, nagkakarera raw ang 3 jeep sa highway nang mangyari ang aksidente. So sinong mali? Eto po jeep. Ba't ano ginawa nito? Dire-diretso po yan naka-red light Eto yung kumakarera kasi yung naghahabol ng pasahero. Mabilis na rumisponde ang Ugong Rescue, Pasig City Rescue at Barangay San Antonio Rescue sa pinangyarihan ng aksidente. Sir, yung inabutan natin to, ang condition nito, red condition na to. Suspected spine injury siya dahil umagos siya sa pag-aabangga niya, umagos sa labas. Likewise, mayroon siyang head injury. So, i-control bleeding natin, tapos kaya iningatan natin siyang ilipat sa spine bird. Pasado alas 4 na ng madaling araw na nagsimula ng paglilinis sa naturang kalsada naman sa iba't ibang kaso ang driver ng jeep. That is reckless imprudence resulting to damage to property and multiple physical injury. Pasado alas 4 na ng madaling araw nang simula ng paglilinis sa naturang kalsada mula sa mga pira-pirasong iniwan ng 2 sasakyan. Igan? Maraming salamat, Jay Sabale. Inaalam pa rin ng pulisya ang motibo sa pagpatay sa mag-asawa negosyante sa Pasig. Binaril ang mga biktima sa loob ng kanilang sasakyan. Ang report mula kay Cesar Apolinario. 5 basyo ng bala ng kalibre 45 baril ang nakita ng otoridad sa crime scene. Ayon sa pulisya, posibleng sanay na ang sospek sa ginawang krimen dahil halos lahat daw ng balang pinakawalan nito tumama sa ulo ng mga biktima. Mga tama talaga, hindi ka bubuhayin kasi groupings yung tama, magaling yung bumaril Sa salaysay ng mga saksi, galing ang mga biktima sa Quezon City area papuntang Antipolo, sakay ng SUV. Nakasunod sa kanila ang motor, lulan ang 2 sospek. Sa isang restaurant, nagpark ang mga biktima. Ang kasunod nilang motor, huminto rin sa lugar at nagpark sa gilid ng Marcos Highway. Bumaba ang gunman na nakasuot ng sombrero at lumakad papunta sa gawing passenger seat ng SUV kung saan nakapwesto ang babaeng biktima na nakilalang si Nelia Tan, 58 years old. Sunod-sunod na putok ang pinakawalan ng sospek. Agad silang tumakas. Sa inisyal na resulta ng investigasyon, 2 bala ang bumaon sa bandang mukha ng babae. Ang isang bala tumama sa dibdib nito. May tama rin sa ulo at kaliwang balikat ang kasama niya na nakilalang si Bienvenido Tan, 56 years old. Wala pang lead ang pulisya sa motibo ng pagpatay sa mga biktima. Bandang hapon dumating sa Pasig PNP headquarters ang mga anak ng biktima at nagbigay ng salaysay. Tumanggi silang magbigay ng pahayag sa media. Ang pulisya hindi muna pinaalam sa media ang impormasyong nakuha sa mga kaanak dahil baka makaapekto raw sa ginagawang investigasyon. Pero sinabi nilang nasa negosyo ng kitchenware at warehouse rental ang mga biktima. Inaalam na rin ng PNP kung nakunan sa CCTV ng isang establishmento ang buong pangyayari.
Hiniling na ng PNP sa may-ari nito na bigyan sila ng kopya para makatulong sa investigasyon. Mag-imbestiga ba tayo? Kasi maaaring siguro meron silang, alamin pa natin kung meron silang business rivalry, ganyan. Alamin pa natin. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting. Sa ating balitang sports, maghaharap ang ilang tinaguriang legend ng NBA at pagkadating superstar ng PBA sa exhibition match sa Mall of Asia Arena mamayang gabi. Narito ang report. Scottie Pippen, Dennis Rodman, Jason Williams. Ilan lamang sila sa mga NBA superstar na nasa bansa ngayon para sa isang exhibition game. Ang makakaharap nila ang powerhouse team ng dating PBA superstars sa kinabibilangan nila Jojo Lastimosa, Jericho Diniera at Vince Hizon. Sa kabila nito, aminado ang Pinoy Cagers sa tila dehado sila sa kanilang laro. Kaya naman sasamantalahin na lang daw nila ang bihirang pagkakataong ito para sariwain ang kanilang pagiging basketball player at fans ng NBA. Sabayan namin yung mga players niya, sila Scottie Pippen. Ang totoo nga, di ba yung system namin ng Alaska is the same system na dinadala. So, gusto ko mag-usap kami, sabihin ko sa kanya, Scottie, you know what? We won 9 championships compared to your 6 running the triangle. Bago niyan sa kanilang press conference, sinagot ni Pippen ang pahayag ng kapwa manlalaro si Kobe Bryant na mas magaling daw ang kanyang 2012 USA Olympic team kumpara sa 1992 Dream Team ni na Pippen, Michael Jordan, Larry Bird at Magic Johnson. We would never know the answer to which is the best team, but if they bring home the gold, then we can start to debate it. It's going to be difficult because the rules are different, the referee is different, and things are also different. Pero bago pa uminit ang usapan, pinapurihan ni Rodman hindi lang ang Pilipinas, kundi maging mga Pilipinong manlalaro. It's always great to come to a great venue, a great city, a great atmosphere that people actually love the game of basketball. And you got some great players up here, and you got some great legends here in the Philippines. Soccer team ng Brazil, mainit na sinalubong ng fans sa pagdating nila sa London para sa 2012 Olympics. Ilang tagahanga ang matyagang naghintay sa airport para masulyapan ang kanilang mga idolo. Bagamat ilang beses nang nagkampiyon sa ilang international tournaments kabilang na ang World Cup, hindi pa nakakasungkit ng ginto ang Brazil National Football Team sa Olympics. Sa Biyernes, magkakaroon po ng exhibition game ang koponan laban sa Britanya. Sa July 27, nakatakda ang pagbubukas ng 2012 London Olympics. Sa Brooklyn, New York, isang batang 7 taong gulang ang nailigtas matapos malaglag mula sa ikatlong palapag ng isang gusali. Sa amateur video na kuha ng isang residente, makikita ang batang babae na tila naglalaro sa taas ng isang air conditioning unit ng kanilang apartment. Ilang sandali pa nahulog ang bata. Mabuti na lang nasalo siya ng isang kapitbahay. Hindi nasaktan ng bata pero nasugatan ang braso nang sumalo sa kanya. Itinuturing ngayong bayani ang nagligtas sa batang napaulat na may autism. Please let me catch her. Please let me catch her. That's all I can say. Let me catch the little baby. Picked her up and carried her. I was holding her, rubbing her, and she just more or less just kept looking around. But attended after parents. Oh. You go over here. Right, yeah, we come back? Okay, I'll come back. Thank you, Mrs. Seminar. No problem. Longest noon time show sa Pilipinas na Eat Bulaga, may Indonesian version na. Ang Eat Bulaga, ang first ever Philippine variety show na nagkaroon ng international franchise. Narito po ang report. Bossing! Hello. Ang pinaka-successful at longest running noontime show na Eat Bulaga, may international franchise na sa Indonesia. Usap-usapan ngayon ang
ang pagsisimula ng Itbulaga Indonesia nitong nakaraang July 16 sa SCTV. Ang Itbulaga ang kauna-unahang variety show sa Pilipinas na nagkaroon ng international franchise. Patok na patok daw kasi sa mga Indonesia ng mga sikat na segments tulad ng Indonesia Pintar o Pinoy Henyo, One for All for One, Bulagaan at Karaoke Stud. Itbulaga! Indonesia! Nagustuhan daw ng mga Indonesia ng magandang formula ng nasabing show. At hindi lang palaro at pagpapatawa ang mapapanood dito, kundi magkakaroon din daw ito ng mga segments na may magagandang adhikain at environmental campaign, mga katangian na taglay ng orihinal na Itbulaga. Isa lang itong pagpapatunay na ang mga Dapper Cats natin ay talaga namang pang world class. Abangan na iba ko pang chika mamaya mga kapuso. Stay tuned. Pinakamalalaki at pinakamabibigat na prutas at gulay tampok sa ika-13 Tinalak Festival sa Coronadal City, South Cotabato. Layunin itong isulong at mapalago pa ang industriya ng agrikultura sa probinsya. Isa-isang tinimbang ang papaya, saging, langka at talong na kakaiba ang laki at bigat. Taunang idinaraos ang Tinalak Festival tuwing ika-2 linggo ng Hulyo. Ipinangalan ito sa tinalak, isang uri po ng telang gawa sa abaka na hinahabi ng mga katutubong tiboli. At ang aming hirit mamaya, motorsiklong tinangay sa Taguig, Nabawi. Mga suspect sa pagnanakaw, arestado. Lalaki patay matapos umanong saksakin ng sarili niyang ama sa San Juan, Ilocos Sur. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Gagawin ko ang lahat para sa akin. total, yung pagkikita naman nila to eh. Huling pagkikita nila to, pabangon ako para magigante at para mabawi ang aking